Mabuhay mga kamaharlika! Narito na naman po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa barya. Meron po tayo ditong 10 centavos Philippine coin. So meron po tayo ditong 1964, 1966, 1962. Alamin natin kung magkano nga ba ang halaga niyan ngayon. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. And click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Okay, so ito po ay 10 centavos. Ano nga ba ang 10 centavos? So pag-uusapan po muna natin na ang kanyang feature. Country, Philippines. Period, Republic, 1946 date. Type, Standard Circulation Coin. Year, 1958 to 1966. Value, 10 centavos. Currency, piso. Composition, nickel brass. Weight, 2 grams. Diameter, 17.8 mm. Thickness, 0.9 mm. Shape, round. Orientation, coin alignment. Demonetize, yes. So hindi na po natin siya ginagamit ngayon sa ating merkado. Ito po yung kanyang harapan. Kung papansin ninyo, merong isang babaeng nakatayo na merong hawak na martilyo. Tapos sa kanyang kanang bahagi ay ang Mount Mayon. Sa baba naman nakalagay yung kanyang date. So medyo malabo na kasi po luma na po yung ating barya. Tapos sa taas nakalagay 10 centimos. Centavos po pala. Paano masabi? Nakalagay 10 centavos. Okay, so meron po tayo ditong 1964, 1966, at 1962. Yung kanyang likuran, ito po yung kanyang likuran. So, nakalagay sa kanyang paikot, no? Central Bank of the Philippines. Yan po yung nakalagay doon sa may paikot niya. Tapos, meron 3 stars na merong agila sa kaliwa. Sa kanan naman ay leon. Sa baba, yung ribbon, may nakasulat na Republic of the Philippines. Ito po yung kanyang obverse na tinatawag natin. Yung kanyang edge, ay reeded. So, hindi natin makita kasi nakalagay po yan sa ating flip coin, no? Sa ating coin holder. Kanyang edge, yung kanyang gilid ay reeded. So, lumako tayo sa presyo na magugulat kayo kung sa eBay nyo yan hahanapin. Kung iso-search po natin to sa eBay, mayroon po itong iba't ibang presyo. So alam naman po natin na pagdating sa eBay, ang presyo nito ay depende sa seller, kung magkano niya gustong ibenta yung kanyang barya. So meron po tayong 71.64 pesos, may nagbebenta po ng ganong halaga. Meron din po namang 95.69 pesos at 721.26 pesos. Meron din pong ganung nagbebenta. At ito po yung pinakamalaki, no? Ito po ay 869.65 pesos. Yan po yun. Yan po yung pinakamalaking presyo na ibinibenta sa eBay. No? Pag isunod nyo po yan, yung 10 centavos sa eBay.
Pero sa numista, hindi po ganoon kalaki yung halaga niyan. So, sa numista po kasi, ang 1958, no, na merong mintage na 10 million. So, pag sinabi natin mintage, ito yung kanyang peraso. Kung ilang peraso ang inilabas ng Bangko Sentral noon. So, sa 1958, yung very fine lang pong hinahanap, merong presyo na 29.26 pesos. Ang 1960 naman, no, 70 million yung ginawa niya, yung mintage niya. Ang very good na condition ay 7.2 pesos. So, 7 pesos lang. Ang fine is 29.26 pesos. Very fine, 23.41 pesos. Extremely fine, 20.48 pesos. Uncirculated is 13.46 pesos. 1962, 50 million mintage. So, fine, 23.99 pesos. Very fine, 29.26 pesos. Extremely fine, 25.75 pesos. 1963, 50 million mintage. Yung fine, 29.26 pesos. Very fine, 14.63 pesos. Extremely fine, 38.04 pesos. 1964, 100 million mintage. Very good condition, 3.51 pesos. Fine, 5.27 pesos. Very fine, 20.48 pesos. Extremely fine, 13.46 pesos. Uncirculated, 49.74 pesos. So ito po yung pinaka mas medyo mahal po, no? 1964. 1966, 110 million mintage. Fine, 10.53 pesos. Very fine, 26.33 pesos. Extremely fine, 25.75 pesos. Almost uncirculated, 8.78 pesos. Uncirculated, 26.33 pesos. Yan po. Yan po yung presyuhan ng 10 centavos sa numista. Pero, no, kung ang 10 centavos ninyo ay mas luma pa sa year na meron tayo dito, no? Dalawang uri po kasi ng 10 centavos ang ginawa ng Bangko Sentral. So, ang isang uri po kasi ng 10 centavos ay US administration na panahon. So, ibig sabihin, ginawa iyon o yung barya na iyon ng 10 centavos sa panahon ng mga Amerikano. No? So, iba rin yung presyo nun. So, kung meron po kayong ganun, no? So, ganito po yung kanyang itsura. Ito yung harapan. Ito naman po yung kanyang likuran. So, kung ganito po ang 10 centavos na meron kayo, medyo mas mahal po ito. No? O, yung features niya, almost the same din naman. Yung features niya, halos wala namang pinagkaiba. Parehas lang naman. Ang pinagkaiba lang nila ay yung panahon at yung petsa kung kailan ito ginawa. So, ang US administration kasi na 10 centavos ay merong date na
1907 hanggang 1935. Kung ang 10 centavos ninyo po ay naglalaro sa ganong taon, no, medyo may kamahalan po yun. Hindi po basta-basta ang presyo ang pinag-uusapan natin dito. Dahil ang pinakamahal na 10 centavos, 1913S, kung nakalagay po sa inyo 10 centavos is 1913S, na yun po ay merong halagang 16,000 pesos. Ganun po yung bentahan niya, na yung bilihan po nun. Kaya talagang malaking halaga ang pinag-uusapan. Na po. Pero yung mga hindi naman po 1913, libo pa rin ang pinag-uusapan na presyo. Gaya po ng sabi ko, yung 1913S na 10 centavos, yung po yung may halagang 16,000 pesos. Kaya kung meron po kayo nun, try nyo pong maghanap ng buyer, no? Wag pong basta-basta ibebenta, magsaliksik, mag-research ng maayos para hindi po tayo maloko, no? Kasi alam naman natin na ang tao ay may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanyang paraan para mabuhay. Yun lamang po. Sana nakapagbigay tayo ng impormasyon. At muli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po. Peace.